Family Feud na! 5:40 na! Family Feud na! Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our teams. Mga host na may hatid na inspirasyon, ang Team Spirit. Mga advocate na dala ay tamang informasyon, ang Beauty for a Cause. Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong Dantes. Magandang hapon po, mga kapuso. Dalawang grupo ng kababaihang nagsusulong ng espesyal na misyon. Pero sa ngayon, ang misyon nila ay manalo po dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ang una nating team ay ang mga host ng one of the longest-running TV shows sa bansa, ang faith-based magazine talk show na The 700 Club Asia. Please welcome Team Spirit. Ang kanila pong team captain ay isang speaker, singer, songwriter at TV host, Miss Felicie Pangilinan Buizon. Hi, Miss Felicie. Welcome. Welcome po to Family Feud. Thank you. We're excited. Ay, naku, we're also excited for your team. Sino-sino po ba mga kasama niyo? Of course, the one right beside me is half Korean. Okay, and she and her husband manage a wedding venue, and she's a proud mama of two amazing kids. This is Camille. Wow, welcome to me. And of course, the youngest in our group, she is a motivational speaker, a life coach, okay, homeschooling mom also. That's Hi, Jamie. Yeah. And of course, yung beauty queen namin, a mom on a mission. Yan ang gusto niyang i-describe sa kanyang sarili. Miss Miriam Kiambawa Berto. Welcome back, Miss Miriam. Mom on a mission, and everyone's on a mission today. Yeah. And speaking of mission, I think it was also the mission of your group. They joined last January at ito na, nanalo sila. Ang tanong, marireplicate kaya natin ang nangyari ngayon, Miss Miriam? We will do our best. Yeah. I'm sure you will. I'm sure you will. But most importantly, I just want you to have fun. Yeah. Right? Good luck sa inyo. Ito na po, kilalanin natin ang makakalaban ninyo. Sila po ay ang mga advocates ng nagsispread ng awareness tungkol sa autoimmune disease na alopecia. Please welcome Beauty for a Cause. Pinangungunahan ng presidente and founder ng Alopecia Philippines. Please welcome Ms. Abby Asist. Hello, everybody. Dong, thank you for having us. So excited. Thank you, Abby. Sino-sino makakasama? Kasama natin today kasi ang pangalan natin, Beauty for a Cause. Siya yung nag-embody talaga ng Beauty for a Cause kasi she is a beauty queen. Welcome, Kelly. And then we have our bibong mental health and life coach, Coach Ellen Perez. Hi, Coach Ellen. And of course, we are with Miss Jennifer Sevilla na tumutulong sa aming advocacy of causing alopecia awareness at nagpo-provide siya ng wigs para sa mga nalalagas ang buhok. Wow. Sa mga manonood natin ang nagtatanong, ano ba ang alopecia? It's a hair loss condition, nalalagas yung buhok, minsan patches, nakakalbo tayo maliliit na bilog, minsan naman total body hair loss. So nawawala hindi lang sa scalp, pero even other parts of the body. When was this founded? The Yung group was organization. founded 2013. Kasi nung lumabas ako, kasi nagwi-wig din ako parati noon. Tapos kailan ko lang sinabi na, guys, may alopecia ako. Tinanggal ko na yung wig. Nakita nila, kalbo pala ako. And then, ang daming mga nag-message na they have alopecia as well. And when we all came together, doon na nabuo yung Alopecia Philippines. Wow. Ano pa usually mga misconceptions about alopecia? One of the misconceptions is that it's just hair. You know, minsan, it's just hair. Why are you so affected? But it's like a part of your body that you feel like you've lost when you lose It your is, hair. definitely. So,
It's not something to be taken lightly. Salamat sa impormasyon and more power sa inyong advocacy. Kagaya nga ng advocacy campaign natin dito parati sa GMA, we always advocate for the right information. We want to battle misinformation and disinformation. Kaya nandyan nga tinatawag natin na Be One Tama ang isang kampanya ng GMA. Di ba? Para maging tama ang lahat. Kaya sana maging tama rin ang mga sagot ninyo. Alam ko naman mangyayari yan. Alamin na po natin ang sabi ng survey ni Ma'am Felici and Abby. Let's play round one. Come on. Good luck. Kamay sa mesa. Top 6 answers on the board. Name something na ayaw mong maiwan sa tiyan mo matapos kang operahan ng doktor. Miss Felici? Scalpel? Scalpel. Wala, isip na kayo ng mga pwede maiwan. Survey scalpel, nandiyan ba yan? Yes, nandyan. Abby, pwede pang mas mataas. Something na ayaw mong maiwan sa tiyan mo matapos kang operahan ng doktor. Yung bandage or gauze. Yung gauze, yung bandage. Yung importante, gasa. Ha? Nandiyan ba yung gasa? Wala. Bandage. Okay, Miss Felici, Play. Play. pass or play? Play. We're gonna play. Abby, balik muna tayo. Let's play this round. Miss Camila, something na ayaw mong maiwan sa tiyan matapos ka operahan ng doktor. Needle. Karayo. Yeah, it's very sharp. Masakit. Ayaw natin maiwan doon. Masakit yun, di ba? Nandiyan ba ang karayong? Yes. Nandiyan, Jamie. Ayaw mong maiwan sa loob ng tiyan mo matapos ka operahan. Siyempre yung stitch. Diba? Yung stitch na nilagay. Oo, kung may karayom, yung sinulid. Sinulid. Survey says, pwede. Ayan. Something na ayaw mong maiwan sa tiyan mo matapos kang operahan. Tumor. Yung natirang tumor. Yung mismong inoperahan, wala yes. Tanggal. Yung mismong sakit, yung tinatanggal. Nandyan ba yan? Don't worry, you got 2 more chances, Miss Felici. What else? Something na ayaw mong maiwan sa tiyan mo matapos kang operahan ng doktor. Gunting. Kunting. Oo naman. Survey says, top answer. Camila, again, something na ayaw mong maiwan sa loob ng tiyan matapos ka operahan ng doktor. Glasses. Glasses ng doktor. So, malaki-laki yun, di ba? Parang nakakalimutan pala yung glasses sa loob. Salamin. Oh. Beauty for a cause. Pwede na kayo mag-usap-usap. Jamie, ano something na ayaw mo maiwan sa loob ng tiyan matapos ka operahan? Siyempre yung ginamit na gloves o yung rubber. Survey says, that's it. Isa na lang, Miss Miriam. Kaya ayaw natin maiwan sa loob ng tiyan. Baka tapos tayo operahan ng doktor. Alcohol? Hala? Ayaw, okay. Pag-listen kayo. Survey says, wala. Okay? This is your chance to steal, Miss Jennifer. Ano kaya ito? Bulak. Bulak! Miss Ellen? Tissue. Issue? Kelly? Like dirt or like dumi or... Dirt. Unwanted dirt. Sabi, isang tamang sagot lang, ayaw mong maiwan to sa loob ng tiyan. Tapos ka operahan ng doktor. I will go with cotton or bulak. Nandiyan po ba ang cotton? So, round 1 goes to Beauty for a Cause. May 91 points na sila. Pero Team Spirit, of course, since we're still starting, so meron pa tayong mga 3 lang. So, okay lang yan. Welcome back to Family Feud! Binabati ko po muna ang mga balikbayan nating bisita na nasa studio. Sina Miss Amelia Siquia ng Orlando, Florida. Oh, and si Miss Eleanor Budit. There you go. Hello, hello. Welcome po sa aming studio. I hope you'll enjoy the game. Anyway, 2 teams on a mission. Naglalaro po sila ngayon. Ang Beauty for a Cause is leading po sila ng 91 habang ang Team Spirit ay wala pang puntos. Kaya ang susunod po na magtatapat ay yung former TV reporter at Mrs. Universe second runner-up na si Camila at ang Miss Eco Philippines 2019 na si Kelly Day. Let's pray. Round 2. Come on. Good luck, ladies. Kamay sa mesa. Yeah. Top 7 answers are on the board. Minsan, kahit walang pasok kinabukasan, bakit hindi pinapayagan ng parents
na lumabas ang mga bata? Meron silang sakit. May sakit. Man, talaga pwede bawal yun. Ah, syempre hindi pwede Bawal yun. lumabas. May sakit. Pwede. Again, Kelly, minsan kahit walang pasok kinabukasan, ba't kaya hindi pinapayagan ng parents na lumabas yung mga bata, mga anak nila? Like they're grounded. Grounded, may parusa sila. Diba? Kahit na walang pasok, bawal ka pa rin lumabas. Survey says, Hoy, wala. Camila, pass or play? Play! You're gonna play? Okay, okay. Jamie, again, walang pasok kinabukasan. Bakit hindi pinapayagan ng parents na lumabas ang mga bata? Kasi may project. Para may homework pa. May homework. May project. Project. Nandiyan ba yan? Miss Miriam, again, kahit walang pasok kinabukasan, bakit kaya hindi pinapayagan ng parents na lumabas ang mga bata? Umulan. Umuulan. Survey says, tama! Tama! Di ba? Miss Felici, kahit walang pasok kinabukasan, minsan ba't kaya hindi pinapayagan ng parents na lumabas ang mga bata? May wild dogs. Wild dog, wild animals. Survey says, Camila, again, kahit walang pasok kinabukasan, bakit kaya hindi pinapayagan ng parents? May epidemya. So, there are people who are sick outside. Maraming tao may sakit. Yan, may maraming tao may sakit, may epidemic. Kaya wala. Again, minsan kahit walang pasok, kinabukasan, bakit hindi pinapayagan ng parents na lumabas? Siyempre, Kuya Dong, may baha! May baha! May baha sa labas! Hindi ko papayagan yun ako lumabas. Tama-tama, you have two boys, you have two kids, right? Yes! So ngayon, naku, May baha, umulan. may baha. May baha. Bawal kayo lumabas. Ayaw natin ng ganyan. Nandiyan ba ang baha? Wala. Wala. Ghost project yan, ghost project. Anyway, Miss Jennifer, bakit kaya minsan may mga parents kapag kahit walang pasok kinabukasan, hindi nila pinapayagan lumabas ang anak nila because... Kailangan pa rin matulog ng maaga at magpahinga. Okay. Spend time with family, family bonding. Family bonding, Kelly. They already went out the night before. Miss Abby, isang tamang sagot lang ay... Magkakaiba kami ng opinion. Oo, diba? Pero ikaw naman ang final, don't worry. Again, kahit walang pasok kinabukasan, minsan ba't hindi pinapayagan ng parents na lumabas sa mga bata? Feeling ko kasi naririnig ko, walang tiwala dun sa tao, sa bata, o sa barkada ng bata. So, walang tiwala. Hindi kita papayagan. Baka gumawa ng kalokohan. Oo. Walang tiwala doon sa mga pupuntahan o sa mga kasama. Gets na natin yun. Nandiyan ba yung survey? Meron yan! Wala! So dahil dyan, ito na yung score. Ang Team Spirit may 27 points na sila. Pero ang Beauty for a Cause may 91 pa rin. At may 4 pa hindi nakukuha. Studio audience, ito na yung chance yung manalo ng 5,000 pesos. Pinakasalamin. Yes. What's your name, bro? I'm Adonis Pinatas po. Ayos. Minsan kahit walang pasok kinabukasan, ba't hindi pinapayagan ng parents na lumabas? Maraming masasamang tao sa labas. Tao. Tao yung masama. Yes. Siguro yung mga gusto magnakaw. Yes po. Yung mga gustong kumurakot. Yes po. Ganun ba yun? Buhaya. Mga buhaya. Nandiyan ba ang masasamang tao? Go! All right. Okay, we have 3 more, number 5. Everyone. Maglalaba, maglilinis. Number 3, baka maaksidente. And finally, number 1, mainit. Nako. Welcome back to Family Feud. Sa mga pauwi po lang po ng bahay, lalo na po sa mga nanonood sa atin habang nakasakay sa kotse, sa bus, sa train o kaya sa taxi. Naku, mag-ingat po kayo and I hope you enjoyed this episode tonight. Alright? Update, recap na scores. Ang Team Spirit ay may 27 points. Okay? Habang ang Beauty for a Cause ay may 91 pa rin. At ang susunod na maghaharap ay ang lead pastor na si Jamie Santiago Manuel. At syempre, ang life coach na si Ellen Perez. Let's go, Jamie and Ellen.
At siyempre, gusto natin batiin ng mister ni JB na si kapuso natin, na si John Manuel na nandito. Hi, John. Good luck. Kamay sa mesa. Top 6 answers on the board. Ano ang sign na hindi gusto ng kadate mo ang pagkaing isinubo niya? Jamie. Nangiwi ang mukha! Napaka-transparent, no? Oh, obvious na obvious. Survey says, bago mo ka. Pwede pa to. Miss Ellen, sign na hindi gusto ng kadate mo yung pagkain isinubo niya. Niliwanag. Nilawa. Sa harap ng kadate. Hoy! Survey says, top answer. Miss Ellen, pass or play? Well played. Let's do it. Pwede pa tayo? Okay. Jennifer, sign na hindi gusto ng kadate mo ang pagkain isinubo niya. Uminom ng maraming tubig. Panula ka agad, ha? Uminom na maraming tubig. Survey says, wala sa atin. Sign na yung kadate mo hindi niya masyado tight yung sinubo. Tinawag yung waiter para magreklamo. Sabagay. Sabagay, hindi naman kasalanan ng kadate, di ba? Kasalanan ng restaurant yung sakali. Tinawag yung waiter. Nandiyan ba yan? Team Spirit, adal na kayo. Kelly, you have to get this. Sign na hindi gusto ng kadate mo ang pagkain sinubo. Order siya ng ibang food. Oh, pinalitan. Yan, gano'n. Pinalitan yung order. Miss Ellen, ano sign na hindi gusto ng kadate yung pagkain sinubo? Nanghingi siya ng sweets or dessert. Nag-dessert kagad, panghimagas kagad. Nag-dessert kagad, panghimagas. Survey! Wala. Okay. We'll see. Kailangan madagdagan. They still have to support. Miss Miriam, sign na hindi gusto ng kadate mo yung pagkain sinubo niya. Naubo. Naubo, Jamie? Naubo din. Naubo rin? Miss Camila? Umiyak. Umiyak! Baka sa sobrang anghang, sa basic, sagot lang na manggagaling sa inyo. Again, sign na hindi gusto ng kadate nyo yung pagkain sinubo mo. Naubo. Naubo! Nandiyan po bang naubo for this round? At after 3 rounds, ito na po yung update sa score. Beauty for Akas leading with 203 points. Team Spirit, kaya pa yan. May 27 pa rin tayo. Kaya ito na po. Dahil may answers pa rin tayo hindi nakukuha, oras na para sa ating studio audience manalo ng 5,000 pesos. Yan, yung naka-white po. Naka-white. Ano ang pangalan niyo? Miss Roslyn, okay. Ano kaya po ang sign na hindi gusto ng kadate po ang pagkain sinusubo? Hindi na po itinuloy yung pagkain. Ganun lang. Simple. Hindi na tinuloy. Hindi na kumain. Nandyan ba yan? Congratulations. Congratulations. Okay, number 5. Mabagal na. Finally, number 2. Ay, basta naubo yun. Ito, nasuka talaga. Anyway, alin team ang mag-a-advance sa Fast Money Round? Ito na, malalaman na natin yan sa pagbabalik ng Family Feud. Nagbabalik po ang Family Feud. Lumalamang ang Beauty for a Cause with 203 points. Ang Team Spirit ay 27 points pa rin. Kayang-kaya kumain. Kaya sa ating huling head-to-head battle, maghaharap si Ms. Miriam Tiambao Roberto at Ms. Jennifer Sevilla. Let's play the final round. Here we go. Times 3 ang value ng bawat tamang sagot. Kamay sa mesa. Thank you. Top 4 answers on the board. Anong meron sa kama mo na paggising mo ay nahulog na pala sa sahig? Miss Miriam? Unan. 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 Paggising mo. Sa sobrang likot, nahulog ang unan sa sahig. Top answer. Pass or play? Eto na! Okay, let's see. We got 3 more left. Pag nakuha niyo to, panalo kayo. Really cheap. Anong meron sa kama mo na paggising mo ay nahulog na pala sa sahig? Cellphone. Nandiyan ba ang cellphone?
Anong meron sa kama mo na paggising mo ay nahulog na pala sa sahig? Siyempre, kung may unan, dapat may kumot. May kumot. Nandiyan ba ang kumot? Isa na lang. For the win. Ano kaya to? Meron sa kama mo na paggising mo ay nahulog na pala sa sahig. Teddy bear, mga doll. Teddy bears or dolls, nandiyan ba yan? Stop toy. Miss Miriam, anong meron sa kama mo na sa pagising mo na ay nahulog na pala sa sahig? Libro. Libro. Nandiyan ba ang libro? Wala. Beauty for a Cause, pag-usap-usap na kayo. Ma'am, one last chance. Kapag hindi natin nakuha, magsisteal sila. Kaya? Okay, imagine. Ano meron sa kama mo na pagising mo, nahulog sa sahig? Medyas. Medyas. Pwede. Survey says... Okay. So, sisimplihan ko na lang. Kailangan makuha nyo, otherwise, panalo na sila. Miss Jennifer, anong meron sa kama mo na paggising mo ay nahulog na pala sa sahig? Salamin. Salamin? Selen? Pustiso. Pustiso. Salamin, pustiso. Kelly? Maybe like tablet. Miss Abby? Yes. So, paano ba yan? Ano kayo pipiliin mo? Nasa kanila o may sarili kang sagot? Again, anong meron sa kama mo na paggising mo ay nahulog na pala sa sahig? Pwedeng suot mo bago matulog, maliit lang, salamin. Salamin. Okay, for the win. Sabay-sabay natin tignan. Nandiyan pa ang salamin. Tignan natin na sabay-sabay. Ano kaya itong number 4? Sabi natutulog pala ng natutulog pala ng Baka siguro limpak-limpak ang salapi niya. Na-construct. Iba natutulog siya sa isang kama na maraming pera. Ano kayang trabaho nito? Ang ating final score, Team Spirit, 315 points. Pero syempre, ang Beauty for a Cause, trinabaho din nila talaga yung kanilang puntos. Maraming salamat sa inyo. Thank you, Miss Jennifer, Ellen, Kelly, thank you. Abby, maraming salamat. Palakpakan po natin sila, mga kapuso. Mag-uuwi rin sila ng 50,000 pesos. Yes, thank you very much. And here we go, on our way to our Fast Money round. Yes. Sino maglalaro sa ating Fast Money? Miriam and I. Okay, it's gonna be Miss Felicia and Miriam. Welcome back po to Family Feud. Kanina, nanalo na po ng 100,000 pesos ang Team Spirit. Kung papalarin, pwede silang mag-uwi ng total cash prize na... Manalo matalo, may 20,000 din po ang chosen charity nila. Ano pong napili ninyong pagbibigyan ng 20,000? Of course, our humanitarian arm, Operation Blessing. There you go, Operation Blessing. Yeah. Okay, ngayon nasa waiting area si Miriam, so it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Specifically for the first question, we surveyed 100 women. Okay? Ano ang posibleng makita mo sa kotse ng boyfriend mong hardinero? Go. Shovel. Yung shovel. Shovel. Sa 100th birthday mo, saan mo kaya ilalaan ang natanggap mong birthday cash gift? Para sa burial ko. Activity sa barangay fiesta. Tinikling. Hanggang ilang araw pwedeng kainin ang tira-tirang ulam? 5 days. Kung walang alkansya, saan mo ilalagay ang barya? Oh my gosh, sa baso. Alright, ma'am. Tignan natin kung ilang points na nakuha ninyo. So, ano ang posible makita sa kotse ng boyfriend mong hardinero? The shovel. Survey. 15. Good start. Sa 100th birthday, saan mo ilalaan ang natanggap mong cash na gift sa iyong burial? Ang sabi ng survey. Activity sa barangay fiesta, tinikling. Ang sabi ng survey. Hanggang ilang araw pwedeng kainin ng tira-tirang ulam? Mga 5 days, basta nasa freezer o sa ref. Ang sabi ng survey. Kung walang alkansya, saan mo ilalagay ang barya? Sa box. Ang sabi ng survey. Meron. 36. At least, it's okay. It's okay. 36 points. Let's welcome back Miriam. Here we go. At this point, gusto natin sabihin na 36 po ang nakuha
Miss Felici. Kaya yan. 36. So you need 164 more. And makikita na ng studio audience and pati na rin yung mga nanonood sa kanilang bahay ang sagot ni Felici. Give me 25 seconds on the clock. First question. So nag-survey kami ng 100 babae. Ano ang posibleng makita mo sa kotse ng boyfriend mong hardinero? Go. Gunting na pang-grass. Sa 100th birthday mo, saan mo kaya ilalaan ang natanggap mong cash gift? Para sa pamilya ko, blowout. Activity sa barangay fiesta. Palaro. Hanggang ilang araw pwedeng kainin ang tira-tirang ulam? 3. Kung walang alkansya, saan mo ilalagay ang barya? Sa garapon. Let's go, we need 164 points. Okay, dito muna tayo. Anong posible makita mo sa kotse ng boyfriend mong hardinero? Yung gunting. Panggupit. Nandiyan ba yan? Survey. Ha? Ay. Ang top answer ay plants o bulaklak. Oo nga naman. Sa 100th birthday, saan mo ilalaan ang natanggap mong cash gift? Sa pamilya mo. Ang sabi ng survey. Top answer. Activity sa barangay fiesta, sabi mo'y palaro. Ang sabi ng survey. Top answer din yun. 2 top answers na. Hanggang ilang araw pwedeng kainin ng tira-tirang ulam, sabi mo'y 3 days. Ang sabi ng survey. 2 days lang ang top answer. 2 days. Kung walang alkansya, saan mo ilalagay ang barya, sabi mo, garapon. Ang sabi ng survey, top answer din. 3 top answers, pero hindi man lang umabot. Congratulations pa rin. Congratulations, Team Spirit, for winning 100,000 pesos. Abby? Thank you very much at congratulations, Team Spirit. Maraming salamat po. Pilipinas, ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo, kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.